So dito po sa scanner, ang ginagawa lang po ng scanner is mabasa yung user input like username, password, tsaka sagot. Tapos sa calendar naman po, malalaman yung date and year nung sa birthday calculator. Tapos sa random, para po yun sa password generator, maglalagay po siya ng random na letters or numbers. Tapos sa static scanner SC, gumagawa lang po siya ng object na pangalan ay SC. Tapos sa static boolean, keep running true para po yun sa program looping. Kapag naging false yun, titigil po yan. Tapos sa system out print username, basic lang naman po yung ano niyan. Pag naglagay ng username equals, magko-convert po yung username sa SC. Dito po. Tapos dito naman sa importante yung while not username equals George. Ibig sabihin po nun is kapag hindi daw po George yung nilagay sa username, ang mapiprint is yung wrong username or password. Try again. Ito pong dalawang guhit na to is or. Ang meaning po niyan or. Tas yung ito katulad sa username yung if not password equals George 123, magsho-show po dun yung wrong username or password. Tas ganun lang po ulit. Tapos dito sa while keep running, para lang po tuloy-tuloy lang po yung pag-run nitong 10 pag nagbalik po sa 0. Dito po sa integer choice, ginawa ko pong ganito kasi yung last na code ko po, hindi po gumana yung number 10. So ang ginawa ko po ito, try choice equals integer parse int, para po yung mga number na nagiging string, i-convert na po niya agad sa integer automatic. Tapos sa catch number format exception, yun po para lang po ma-detect yung mga string. Dito naman po sa system out print, yun pag may mga letters, maglalabas po yung invalid, enter a number 0 to 10. Tapos ito yung continue. Pupunta lang po siya ulit sa dito sa 1 to 12. Dito naman po sa switch choice, ito po, pag nagpili ka ng 1, pupunta nga po siya dun. Tapos itong if choice not 0, keep running. Habang hindi daw po pinipili nung user yung 0, magtatanong lang po yung program kung gusto niya po mag-continue pa or return sa menu. Tapos ito yung SC close para po magsarado yung program. Bumalik po siya dito sa 1 to 10. Dito naman po sa return to menu, itong while true para lang po umikot lang yung program. Tapos dito naman po sa go back to main menu, yes or no. String answer as in next line. Trim, yung trim po para po matanggal yung mga space na unnecessary. Sa uppercase naman po para po ma-convert yung mga lowercase to uppercase. Ito po para hindi para hindi mag-fail yung program. Tapos dito sa good, pag ang pinili niya daw po is yes, break lang yung mangyayari. Tapos pag end, mag-goodbye lang po. Tapos babalik po siya dun sa 1 to 12. Tapos else naman, print lang din po ng yes or no. Magtatanong lang po ulit. Ito naman pong 1 to 10, common naman po yung niya, yung magpiprint lang po tapos computation. Yan po. Maglalagay lang po sa print tapos lalagyan ng value. Ito. So ito po yung example, double total equals times written work 1 at written work 2. Nilagyan po yun ng open and close parenthesis para mauna po siya. Mag-times tapos magdi-divide naman sa 2. Ganun din po sa performance task at final grade. Tapos yun lang po. Katulad na po yung 1 to 10. Yan, sa calculator ganun din po. Tapos
Ito naman pong sa password generator, yun nga po yung dineclare natin na random. Tapos sa birthday calculator, saan na yun? Ito. Birthday calculator, ito po yung pinag-declare natin ng ano nga to, ng import na calendar para po ma-detect. Ito. Ito naman pong last, yung about system, magpiprint lang po, basic. Yan lang. Tapos yung sa password, ganun lang din. Ito yung random. Naglagay po ako ng letters. Tapos itong string builder. So daily expenses, ganun din. Currency converter, ganun din po. Ito. Itong meaning po nung parang yan, ito. Ito po yung paglalagay nitong value nitong PHP. Dito po yan mapupunta pag pinrint na. So USD equals ganun yung PHP. Tapos break. So yun, sa currency converter. Personal test, ito po yung mga tanong. Nandito po yung tamang sagot. Sa calculator, ito alam naman na po yan. Birthday calculator, BMI, tsaka payroll system.